Good morning guys! Good morning! Kumusta? Kumusta? Sana okay lang kayo kasi ako okay lang din. Nandito ako sa isang magandang lugar. Tingnan mo naman view ko guys. Nandito ako sa isang lugar sa Sub-Saharan Mindanao. Diba? Ang ganda. Kaya okay lang ako. Diba guys? So alam naman natin guys yung mga nangyayari sa ating lipunan, yung mga malalaking mga issue sa lipunan, lalong-lalo na sa politika, diba? Alam natin ngayon na maraming nag-iiyakan ng mga hinayupak sa lipunan, ng mga salot sa lipunan ng mga makakaliwang grupo. Diba guys? At bilang isang Pilipino at taxpayer, meron din akong karapatan sa aking mga opinyon na naobserbahan ko sa ating lipunan. So, meron tayong panoorin guys na video na kumakalat ngayon sa social media na mga nagrarally laban kay BP Sara at kinukundina nila yung desisyon ng Senado. Ipinababalik or ipinareprimand ang impeachment case ni BP Sara sa Congress. Kaso unconstitutional daw or mahinang nilalang ang Senado. Narado na ang northbound lane ng Jokno Boulevard malapit sa main gate nitong Senado. Sa mga sumandaling ito, dito na nagtagpo ang iba't ibang mga militanteng grupo, urban poor, multi-sectoral group, mga mag-aaral at mula sa iba't ibang universidad at meron din mga kasamang madre at pare. Kanilang isinisigaw ang makonvict si Vice President Sara Duterte. Litanya ng mga leader na nagsasalita sa entablado na nagtaksil sa bayan ng Senado sa kabiguang ituloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa mga ipapaalala po ng kabataan sa bawat taksil na ito na ang bawat pagtataksil na ginagawa ng Senado ay pag-aabandona sa ating saligang batas. Klarong-klaro, malinaw na malinaw ang utos ng konstitusyon na magkaroon agad-agad ng isang trial. Ipanalo natin ang konstitusyon, ipanalo natin ang taong bayan, ipanalo natin to! Nakakatawa kasi tanong sila ng tanong tungkol sa constitutionality pero yung act mismo nila kahapon ay unconstitutional. So, kita nyo naman guys, di ba? Kung sino-sino yung mga taong bayan ang pinagsasabi ni Risa Hontiveros na pabor daw sila sa impeachment ni BP Sara. Di ba yun yung mga makakaliwang grupo? Sila yung mga pabor. Di ba? Sila yung mga pinagsasabi ni Risa Hontiveros na pabor daw sila. Sila yung mga salot sa lipunan. Yung mga makakaliwang organisasyon, yung mga kabataan. Diba guys? Hindi ko lubos maisip guys na itong mga makakaliwang grupo na mahilig mag-rally at against sa gobyerno, kung bakit tuunan nila ng pansin is yung Vice Presidente. Diba? Kadalasan kasi yan na mangyayari, nagrarally sila against sa Pangulo. Katulad ng mga nakaraan, diba? Sa time ni Marcos Sr., diba? Aquino, Joseph Estrada, diba? Aquino again, then JMA, Ramos, hanggang kay Duterte. Talagang pinalandakan nila na against sila sa mga pangulo na yan. Pero bakit ngayon, ang pinagtuunan nila ng pansin is yung Vice Presidente? Nakakatawa talaga to mga kagwang na ito. First time of the history yan guys sa Pilipinas
na ang pinagraralihan nila, ang pinagkaguluhan nila is yung vice presidente. Yung mga nagdaang vice presidente is hindi sila pinapakialaman yan, wala silang pakialam dyan. Pero ngayon, ang laki ng pakialam nila guys kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang laki ng issue sa kanila. Bakit ba? Kasi gusto nila guys maghigante sa mga Duterte, di ba? Kasi si tanging Pangulong Duterte lang at Sara Duterte ang nagbibigay ng tunay na atensyon para masawata ang kanilang mga organisasyon na nagbibigay lang ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Ganon yun. At the same time, meron silang niluluto na gusto nilang magiging pambato nila sa susunod na eleksyon sa 2028, kundi ito si Risa Hontiveros. Kaya guys, ganun na lang sila kaatat kay BP Sara na matanggal pagka Vice President. Hindi nila inaatake si BBM. Iwan ko kung bakit, baka binayaran sila, di ba? Kasi alam naman natin na may humors na minamaniobra ni BBM yung mga liderato ng mga makakaliwang grupo na binayaran para hindi magsalita laban kay BBM. Pero nakakalimutan nila yung pinaglalaban nila dati, di ba? Panawagan nila dati na against sila kay BBM kasi ayaw nila ng martial law. Mga Marcos ay magnanakaw, di ba? Mga Marcos is human rights violator. Oh. Saan yung panawagan nyo dati? Bakit hindi nyo isisigaw ngayon? Kasi ang gusto nyong unahin na patalsikin si BP Sara. Alam naman natin na traidor ang galawan ng mga ito. Na pagkatapos na mapatalsik si BP Sara, ang isusunod nila ito si BBM. Di ba? Oh, very clear yan guys. At ang pinagsigawan nila ngayon guys is yung ginawa ng Senado na pagbalik sa impeachment case ni BP Sara sa Congress kasi unconstitutional daw. Anong gusto niyo mangyari? I-dismiss or ibalik? Di ba? Dalawa lang yan. Kasi pag dismiss, talagang hindi katanggap-tanggap yun. Mas lalo kayong iiyak ng dugo. Mas lalo kayong maglulumpasay sa iyak, di ba? Isa remand nga lang halos magwala na kayo, di ba? Hindi nyo matanggap-tanggap. Sabihin yung unconstitutional. Paano nagiging unconstitutional yun? Nakapag-convene naman sila, di ba? Nakapag-oath naman sila as Senate judge. Oh. So hindi yun siya unconstitutional. Ginampanan lang nila ang kanilang obligasyon bilang isang Senate judge. At yun yung nagiging panila o napagsunduan nila na ibalik muna sa Congress kasi marami mga technical issues na kailangan isettle. Di ba? Ayaw nyo pa nun, nabigyan kayo ng opportunity na baguhin ang final nyo na impeachment laban kay Vice Presidente. Ngayon, tingnan natin kung aayusin nyo yan since tapos na yung eleksyon at ubos na yata yung pera, hindi na kayo makapagbayad sa mga congressman. Tingnan natin kung may pipirma pa ba muli or uli sa impeachment ni BP Sara. Kasi nung nakaraan, halata naman talaga at nanggagaling na mismo sa bunganga ng inyong kasamahan dyan sa Congress na si Chanco na binayaran yung mga congressman kaya pumirma. O ngayon, tingnan natin kung pipirma pa ba sila uli kung makakuha pa ba kayo uli ng boto, di ba? Oh. So ngayon makikita natin kung talagang galing sa puso ba talaga yung pagpirma ng mga congressman sa impeachment ni BP Sara na wala ng pambayad ang Kongreso
sa bawat congressman, di ba? So ngayon, ang mga nagpipiling banal na mga pare at madre nakikiisa sa pagrarally, di ba? So makikita natin kung gagaano sila ka hipokrito itong mga pare na ito. Although karapatan naman talaga nila ng mga pare at madre na ipalabas ang kanilang mga saloobin sa gobyerno, di ba? Pero sabi nga, meron tayong separation ng church at government na dapat wag makialam or alam dapat ng mga bawat isang institusyon ang kanilang mga alituntunin sa bansa, di ba? Kaya sabi nga ni Pangulong Duterte, once you criticize the government, lumabas ka sa iyong simbahan. Magsalita ka doon sa labas. Huwag mong gamitin yung pagka-pari mo, huwag mong gamitin yung pagka-madre mo, kasi ang tatamaan dyan yung simbahan. Ganon yung sinasabi ni Pangulong Duterte sa mga religious organizations na magpalabas ng kanilang saloobin sa gobyerno, kasi part yan ng demokrasya eh. Oh, di ba? Pero yung ginawa ng Congress na nagkandak ng misa sa loob ng Kongreso during sa mass, doon nila kinikriticize ang Senado, ang desisyon ng Senado. Mali yun, di ba? Dapat itong simbahang Katoliko ay mag-impose sila ng ethical or ethics doon sa pare. Kulang lang sa disiplina yung pare na yon, di ba? Dapat dinidisiplina yun ng simbahang Katoliko. Kasi pagka hindi nila aksyonan yan at hayaan nilang gamitin ng pilpito nila, ibig sabihin, tinutolerate nila yung gawain ng pare na maghasik ng kaguluhan dito sa bansang Pilipinas, di ba? Di ba guys? So, hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Bye-bye. Ingat kayo parati guys.